Minsan ang awitin na nagpapaalala sa amin na huwag kaming matakot sa mga subok. Usa ko na, dahilan ka upang tulungan sa lipunan. Salamat sa buhay, mga biyaya na pinagkagawin mo sa aming araw-araw. Salamat sa kalakasan na nagamit namin sa aming mga gawain. Lord, ikaw nawa ang manguna sa gawain ito upang mapagtagumpayan ang mga nais mong ipagawa sa amin. Pagkaloob mo nawa ang iyong banal na Espiritu upang mag-guide kami sa tamang pamamaraan, upang mapapagkaya ng aming mga kapatid na nawawala sa landas sa pagtulong sa iyo. Dinadalangin namin, Lord, ang aming speaker na sana bigyan mo siya ng lakas ng loob, wisdom and knowledge, upang matin niya ng maayos ang gusto mong iparating sa aming mga participants. At naway ma-absorb nila ang lahat ng salita na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng aming speaker. Naway tumatak sa puso't isipan nila ang lahat ng ito at nang ma-share din po nila sa kanilang pamilya at kapwa. Muli, Lord, maraming salamat at hanggang lahat ng ito ay hiling at dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Okay, proceed po na po tayo. May kunting para sa talk number 1, ang God's love. Sila po ay nagtapos sa kanilang CLP noong July 1996. Grabe, no? Maganda na. Nasa 29 years in service na po sila sa CLC. So, ilang taon na po kaya ako kung umabot ako ng 29 years. 38 years na po silang married. Diba? Ang kanyang sister wife ay si Sister Pauline Mendoza. Meron po silang nag-iisang anak at may 2 apo na po sila. Sila po ay taga-Bautista San Mateo Rizal. Ang current service po nila ay Head, Evangelization and Mission Sector Governance Team. So, nasa taas po ito, nakakatakot. Nakakahiya. Ayun po, palakpakan po natin si Brother Tony Mendoza. Ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat
Hip Hop Live. Ano pa? Live. Live, okay. Sa kabila po naman, magtanong pa tayo ng isa. Dito sa brother, my brother Nick. Ay, Nick. Kalusugan. Okay, palagpakan po natin sila. Lahat po yung mahalaga. Pinagpapasalamat natin. Pero ito po yung isang ano po natin dito. Sabi niya, 5 things everyone should be grateful for. Una sa lahat, mukhang tayo, di ba? Nagpapasalamat po tayo kung patay na tayo. Hindi, di ba? Okay, and yun, yung health, yung kalusugan po natin. Kasi kahit na anong yung dinaranas natin kung malusog po tayo, di po ba? Hindi po tayo nagkakasakit. Mas masahol pa yung tayo kaysa yung mayaman na pero laging nasa ospital. Di ba? Mayaman na pero laging nasa ospital, binabayad niya. Okay? And opportunity. May mga opportunity po tayo dahil naman po, magbuhay po tayo, may opportunity po tayo upang lumago, palagoy natin ang ating pamumuhay or ating pamilya. And also, yung mga tao nasa paligid natin, lalo na po ang ating pamilya. Di ba? Pinapapasalamat po natin ang ating pamilya. Walang problema dito sa atin. Lahat po may kanya-kanya problema. Pero, naralampasan po natin ang problema na yun. Okay? And also, the hard times. Napakaganda mga kapatid pa, may mga pagkakaroon na nalalampasan natin. Kaya kung minsan, pinagpapasalamat natin, thank you Lord for the trials and challenges that we've overcome. Di mo ba? Nalampasan po natin ang ating mga hirap sa buhay. Di mo ba? Kunyari, may problema po tayo. Dahil sa tulong ng ating Diyos, nalampasan po natin. Di ba? Napakasarap ng buhay. Yun po yung mga limang bagay na dapat natin ipagpasalamat. Okay. So sabi niya, ang Diyos ay pag-ibig. At ang nanatili sa pag-ibig ay nanatili sa Diyos. At ang Diyos ay nanatili sa Kanya. So ibig sabihin, Diyos ay pag-ibig. This is taken from 1 John chapter 4 verse 16. Yan. Sabi niya dito, ang tunay na konsepto ng pag-ibig ay pinahayag sa paraang nagsasakripisyo, sa sarili, sa pamamagitan ng pag-aalay ng Ama ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ. Sino sa atin ang iniaalay ang kanyang anak para lang sa iba? Sino po? O sa isang ay po, inaalay nyo yung okay. Palapakan po natin si Sis Malin. Okay. So, sabi niya, ang pagmamahal kasi mga kapatid, this is a kind of love that creates, anong creates? Lumilikha. This is a kind of love that saves, nagliligtas. At kind of love that redeems, nanunubos. Ito po yung pag-usapan natin ngayon. Create, saves, and redeems. Okay, God's love creates. Lumilikha daw ang pag-ibig ng Diyos. Nabasa nyo yung ba yung may Biblia po ba kayo sa bahay? Sino may Biblia sa bahay? Wala ba? Pero may Biblia kayo sa cellphone dito ba? Sino may cellphone sa inyo? Tatanong nyo. May apps ba doon sa may Bible ano pa kayo? Dapat pag mga cellphone po kayo, dapat may apps o Bible apps. Para kahit nasa pumunta kayo, meron po kayong binabasa na verse. Amen? Yun po kailangan natin. So sinabi niya, dahil ang Diyos daw ay pag-ibig, siya ay pinilit ng kanyang mismong kalikasan na may upang may ibagahan niya ang pag-ibig na ito. Genesis 1 verses 1 to 21. Ito po yung pag-create ng mundo. Okay? God, sa Genesis 1 to 4, ito po yung sinasabi niya from day 1. Anong ginawa niya nung day 1? Sino nakakailan ng Genesis? Ginawa niya ang mundo dito at nagkaroon ng araw, nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng
karagatan, nagkaroon ng kabuntulan. Hindi ba po alam yan? Dapat alam po natin yun, di ba? Sa Genesis, dapat basahin po natin yun. Dahil sa pagpilihan ng Diyos, doon po tayo mag-create. Anong araw create ang tao? Ini-guess. Sa mga participants, anong araw? Monday, first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Ha? Last day. Ano yung last day? Last day yun, nagpahinga na siya, di ba? Nagpahinga na siya kasi from day 1 to day 6, marami sa ginawa. Ano pa? Saturday. Dati kasi ano natin doon, Sabbath day ang inano niya. So, hindi sinabi kung Luis niya na ako nagpisa ng paggawa hanggang Sabbath doon. At nagpahinga na siya ng Linggo. Hindi po yun. So, sinabi niya na, the first day, He created the world. He created the earth, nagkaroon ng kabundukan, nagkaroon ng karagatan, and at last niya ginawa niya yung tao. Diba? Una yung create si Adan. Saan kinuha ni... Saan tayo si Eva? Ha? Sa Tadyan. Bakit sa Tadyan kinuha si Eva yung nanggaling kay Eva? Ba't hindi sa ulo? Hindi sa paa? Ba't hindi sa kamay? Bakit po? Paano mga guess nila? Bakit hindi kinuha si Eva sa paa, sa ulo, o kaya sa kamay? Father Rick, Sister ano? Pagpunta pa yung pangalan niya. O, Brother Justin. Any guess lang po, wala naman po tayo no wrong answers. So, kinuha niya mga kapatid, kumuha siya ng buto sa tadyang ni Adan dahil para hindi tadyakan, hindi niya kinuha sa paa para tadyakan, hindi niya kinuha sa ulo para mangibabaw sa iba, hindi rin sa kamay para sa kamay, kinuha niya sa tadyan upang makagabay niya, upang mahalin niya. Diba? Nakagabay niya, parang kapantayan po niya. Ka-level po niya. Dapat yun po, dapat po. Amen? Yun. Tapos, tinignan niya ang Diyos ang lahat ng kanyang ginawa. Yun nga, nagkaroon ng araw, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng mga hayop, nagkaroon. Parang magkaroon ng paraiso, mga hayop, mga lumilipad, mga isda sa ilalim ng dagat. Lahat ginawa niya. So nakita niya na napakaganda ginawa niya. Kaya sabi niya natakbo niya ang makabuti na niyang ginawa. Kaya nagpahinga siya ng last day. Yan. Kaya yung pinatawag na Sabbath day, araw ng pamamahinga. And yan. Kaya lang mga kapatid, ang daming ginawa na sa atin ng ating Panginoon. Binigay niya sa atin lahat. Kumbaga siya nang tayo na lang po gagawa nun. Bigyan po natin ang paligid natin mga kabunga ng prutas, di po ba? Kahit hindi namin natin, pero gawa ng Panginoon yun. May mga inumin tayo malinis. May hangin po tayo nalalanghap. Pero anong ginagawa ng tao? Nagkakasala pa rin. Ganito minsan, di po ba? Mga basura nila. Tapon dito, tapon doon. Hindi po tayo. Hindi natin iniisip. Sabi na nila, pag itinapon mo, babalik at babalik sa iyo. Di ba? Kaya kailangan po ayusin natin ang ating mga basura. Amen? Magtanim po tayo ng kahol. Mga fruit trees. Magtanim po tayo. Kung mayroon pa tayo available na lahat gawin po natin. Kasi tinutulungan po tayo ng Diyos. Kaya lang marami po tayo mga kapatid na nanamantala. Kuminsan, nandiyan po yung event, di ba? Bakit sabi po nila, bakit daw ang Pilipinas? Isa sa Southeast Asia, siya naman po ang Catholic country, di ba? Catholic or Christian country. Bakit napakarami
Kristiyano, di ba? Yun ang tanong, bakit nawawala kasi ang pagmamahal sa bawat isa? Andun yung aman, andun yung mga sari-sari krimen na nangyayari, pero kapatid din po natin sa kapalaran ng pananampalataya. Ang unang kasalanan na ginawa ng mundo, ano yun? Yung kasalanan ni Eva at Adan. Anong kasalanan ni Eva at Adan? Kumain ng mansanas. Sarap ng mansanas yun, di ba? Saan niya kinuha yung mansanas na yan? Sa puno. Sino nagbigay sa kanya ng mansanas? Mahas. Kay galing po kay Eva. Tapos, sinigyan niya kay sabi niya, pa ni Eva ang mansanas, di mo ba? Kaya pinigay niya rin sa kanya mansanas. Yun yung unang kasalanan. Kasi, sabi ng Diyos sa, di ba, sa Eden, sa Paraiso, ano sabi niya? Kumain kay lahat ng andyan. Huwag lang yung bunga na nasa gitna. The time at the tree of knowledge and life. Pero, si Satanas, di mo ba, sa pamamagitan ng ahas, inakit niya si Eva. Kaya sino mas makasalanan? Si Eva o si Adan? Pareho. Hindi po sabi natin si Eva dahil sinuksus niya. Pero kung ayaw si Adan, dapat hindi rin niya kinain dito. Kinain niya dito ba? Okay. Sunod na kasalanan ng ginawa sa atin, yung Genesis 3:21. Ano naman po to? Nakaanak si Eva at Adan, di po ba? Sino ang anak niya? Si Abel at saka si Cain. Sinong Sino namatay doon? Si Abel o si Cain? Si Abel. Ba't ang ginawa niya? Yun, sa inggit ng kapatid. Yun. Simula pa ng panahon ni Eva at Adan, andun na po yung inggit. Ngayon po ba may inggit pa rin? Meron, marami, di po ba? Makita na lang natin ang kapitbahay natin na, magandang television. Bili ka naman ng television natin kasi maliit. Ano na yung inggit, di po ba? Yun yung, kaya kailangan po natin. Maingit po tayo, ay, hindi, ang inggit mga kapatid ay kung minsan, pwede natin gamitin na inggit, hindi inggit o paghanga, upang magsikay po tayo sa ating pamumuhay. Di po ba? Nakikita natin yung kapitbahay natin nagpapatay ng bahay. Hindi, gano'n po natin, magsikay din po tayo upang makagawa din po natin ang bahay. Hindi yung sisira na, saan siya kinuha kaya yung pampamatay ng bahay. Di po ba? Doon na po yung inggit at gula. Sunod na kasalanan. Ayan, si Abel ito po. Sunod na kasalanan. Ito po ay Noah's Ark. Ano naman po yung bakit nagkaroon ng Noah's Ark? Dahil sa dami ng kasalanan ng tao, ginusto ng Diyos na pauwiin ng mga tao dito sa mundo. Kaya ginawa niya, pinagawa si Noah ng malaking ark or barko. Kaya tingnan nyo, 40 days ng ulan at umaraw. Isipin niyo mga kapatid, 40 days at 40 nights ng umaraw. Lahat ba tayo may pupuntan pa? Wala na, diba? Lalo na sa mga may ilog, yan. Diba? Sino po ang nakaranas ng baha dito? Yun lang po tayo. Hindi ba po yung ilang araw lang po na umulan, di po ba? How much more? Pa, 40 days and 40 nights. Kaya, sabi ng Diyos, sinabi niya si Noah na magsisi mga tao sa kung sinong gusto pumunta sa arko, pumunta. Itinawanan na siya. Kaya pinapunta niya yung mga hayop lang, di po ba? Kaya nagkaroon ng mga hayop din. And sunod, yan, si Isaac, si Moses at David. Ito mga kapatid, nung umalis sila sa Egypto, kanina yung sino po nagsimba kanina? Yung gospel po natin dito ba? Na umalis ang mga tao sa Egypto, di ba ba? Ano tok ng ulo? Yung reading number 1 dito ba? Na binigyan ng lahat ng pagkain ng mga tao.
Di mo ba? Tayo ba, tayo na nga ang humingi ng tulong, tayo na nga ang natutulong, nagre-reklamo po tayo sa ibinibigay natin. Okay? And also, yan. Kaya mga kapatid, ang Diyos, kung tayo ng pagkakasat, ating mga kapatid din natin pinapasok, di ba? Sino ang mga may kaaway nito? Kapatid, kapitbahay, ano pa? Hindi kumbaga sa hindi niya pinapansin o hanggang ngayon hindi niya pinapatawad. Pero ang Diyos mga kapatid, kahit na nang gawin natin ang kasalanan, pag nagsisilang po tayo ay pinapatawad po tayo. Diba? Amen? Kumbaga sa lahat, basta sabihin po natin sa Kanya, ang tawag doon, mag-confess lang po tayo sa Kanya at patatawagin po tayo. God's love for us. Kanina, lumikha, naliligha. Ngayon po naman ay nagpapatawad. Alam niyo po yung the parable of the two brothers? The parable of the lost son. Alam niyo po ba? Ano ba? O yung alibughang na. Kaya po, napaka-alibughang na rin. Alibughang na. Alam niyo ba yan? Kwento na yan. Kailangan makita niyo mga kapatid. Itong kwento na ito, una, sabi ng anak, may dalawang magkapatid. Mayaman ang kanyang ama, ang kanyang ama. So, yung bunso, gusto na niyang kunin ang kanyang mana. Diba? Very typical. Dahil yung sa atin dito, minsan maraming humingi na ng mana kahit nagbuhay pang mga magulang. Hiningan yung kanyang mana. Sabi na okay naman ang kanyang tatay. So, ibinigay niya yung kapatid niya. At nagpunta sa ibang bayan, sa ibang bansa. Nilus na yung mana niya. Tapos na tagtutong sa pinuntahan niya. Naubos na ang kanyang pera at sa lulusay. Kasi anak dito, babae ito, sugal dito, ginagawa. So after that, nawala na siya ng pera. Ngayon, hindi siya nalustay niya, so nahihiya siya umuwi. Kaya nagpaalila siya. Kaya nagpaalila siya mga kapatid, ang pinakain niya yung pagkain ng baboy, o pagkain ng yung madara, yun ang pinakain niya. Imagine mga kapatid, mayaman siya. Marami siyang katulong sa bahay. And yet, nagpaalila siya dahil nilustay niya ang kanyang mana. So anong ginawa niya after that? Sinabi niya dito, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi ako karapat-dapat ng tawid ni anak niyo bilang na lang ako isa sa mga. So, bakit nakaramdaman niya, gusto na niyang umuwi, nahihiya siya. So sabi niya, pinala niya na umuwi sa kanila at humingi ng tawad. Humingi ng tawad, hindi upang maging anak ulit, kung hindi para sa alila na lang. Kasi doon, kahit na alila doon, masarap po yung pagkain na pinakain niya. So anong ginawa niya? Bumalik po siya sa bahay. Ano po ginawa ng tatay? Pinalayas? Tinanggap? Ano? Pinaghandaan. Okay. So, mga kapatid, ang ginawa niya, yan, ay siya nagpasyang puwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang mga. At dahil sa patinding awa ay patakbo siyang iyakan, sinalubong, inalakan, at pinagkat. Di mo ba? Nakikita pa na ng tatay na nung dahil nang balis na sa kanya, lagi nang nakikita yung ama para bumalik ang kanyang. So ito po nangyari. Ano lang po ang ginawa ng kapatid? Na andun naman yung git, ano pa? Andun yung galit, andun yung tampo, ano pa? Kasi ito po, nung dumating, nung ano po siya, nung dumating ang bunso, di ba inakap niya, ibinigay yung sisi, binalabalan niya, pinaliguan, at pinaganda. Dahil dumating ang kanyang anak. Pero ang ginawa ng kapatid at tampo, di ba? Nagalit, hindi nagpunta sa piging. Ngayon, ang ginawa naman ng tatay,
wilanis na sa buhay nila. Hindi na natin nakakita. Pero hindi naman siya ang Diyos dito. Ang Diyos ay mapagpatawad. Naghihintay naman. Okay? Ito naman po, God's love. A God who is passionately in love with all His children. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Sabi ko nila, bakit kaya nung may problema ko, parang nararamdaman ko wala ang Diyos. Hindi po ba? Pero mga kapatid, hindi naman ang Diyos, tayo po ang mawala. Umalis po tayo sa kanyang poder. Amen? So, kung sakaling tayo masaya, dapat alalahanin tayo ng Diyos. Kung may problema po tayo, alam ng Diyos na handang magtaway po sa atin. Handang tumulong sa atin. And also, sabi niya, a God who will run out to meet us whenever we decide to come back to Him. Amen? Tayo po mga kapatid, anytime, gusto lang po natin humingi ng tawad sa Kanya, andyan lang po sa tabi. Sabi niya, natanda niyo po yung footprint ni Dasal. Noong una, yung masayang tao, naglalakad sila sa buhangin, kasama, dalawa sila ng iba, makita mo yung footprints eh. Bakit yung nahihirapan na yung tao? Bakit isa na lang? Sabi ng tao, bakit yung naghihirap ako, nag-isa na lang ako? Hindi niya alam na yung footprints na yun, hindi na sa kanya. Kung hindi, footprints na ng ating Panginoon. Kinarga pala niya. Kinarga pala siya. Diba? So lahat tayo mga kapatid ay may cross sa buhay. Sino ang walang cross na pinapagtan sa buhay? Sino ang cross nyo? Yung asawa nyo? Sino ang kapatid nyo? Yung anak nyo? Sino? Ha? Ikaw, Brother Jerry, sino ang cross mo sa buhay? Sister Malin, hindi na. Ang cross natin mga kapatid ay nakapagsubok. Ang cross natin kung minsan hindi natin na pangangailangan. Hindi po ba? Kung minsan wala tayong trabaho, yung mga cross natin na kailangan tayo mag-provide sa ating pamilya. And yet, wala tayong matakbuhan. Pero andun naman Diyos. Pero huwag lang naman natin gawin ng ATM ng Diyos. Di po ba? Kung minsan, Lord, pahingi naman po ng mga alaman sa bukas, wala na ako, di po ba? Okay naman po yun. Kaya na, sabi na nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So kailangan, habang humingi po tayo ng tulong sa Diyos, dapat, gumagawa na po tayo, gumawa tayo ng paraan. Okay? And a God who will come out to comfort and assure us whenever we feel rejected, taken for granted, o tayo po ay nasasaktan. Okay? Sabi natin, Lord, hindi ko na kaya. Pag di pa sa Diyos ko natin na hindi natin kaya, bangalan na sa ito ba? Kaya binibigyan po tayo ng kapinawahan. Okay? Kanina, love creates, God's love creates, God's love forgives, at ngayon ay God's love redeems. Ano naman redeems? Kanina yung God's love create ay lumilita. God's love forgives ay nagpapatawad. Ano naman po ang God's love redeems? Yung sinabi ko sa inyo kanina, nanunubos o tinutubos po tayo. Diba? Dahil yung pagkapako niya sa krus, wala naman siyang kasalanan, di ba? Bakit siya napapako sa krus? Upang tubukin po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya kung nakikita po ninyo yung sa krus na yan, bakit mamaya pag-usapan po natin, kung gaano kabigat yung krus na sinasabi niya, kasali po tayo doon. Kasali po tayo yung mga kasalanan natin ginagawa. Okay, God's love redeems. God's love is expressed in the offering of His only Son. Kaya sinabi ko sa inyo kanina na God so loves the world that He gave His only Son para po tayo mga kapatid, ano purpose natin sa buhay?
Jesus Christ, pinanganak siya upang mamatay para sa atin. Yun po yung pagkakailangan natin sa Diyos at ang ating katawan. Sabi po niya dito po, God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but have eternal life. Siya ang katotohanan, siya ang daan at ang buhay. The way, the truth, and the life. Okay. And in this way, the love of God was given to us. God sent us His Son in the world so that we might have life through Him. Yan. Saan pinanganak pala si Jesus Christ? Saan? Bethlehem, Jerusalem, saan? Sa Saban, saan yun? Sa Bethlehem. Kaya di ba, Bethlehem, rejoice. Di ba? So yun. Okay. And God proves His love for us that when we were still sinners, Christ died for us. Kaya nainakot po niya ang ating mga kasalanan. Kung nagpapako siya sa krus, upang akuin po niya, yung mga kasalanan ng nakaraan, yung mga kasalanan sa ngayon, at yung mga kasalanan sa future. And, sabi ng Mother Teresa, let's believe in God's love and let us be faithful to Him. Mga kapatid, bakit makita niya, bakit naka-clean yung ulo ng Panginoon? Bakit? Dito na kasagot. If you look at the cross, you will see His head lowered to kiss you. Yan. Yung kamay naman, bakit? Bakit nakabayo, nakaantakot? Nakadipa. Bakit nakadipa? Oo, nakapa. Sabi mo bakit nakapa? Siya po ay ito. You will see His arms stretched to embrace you. Nakapit mo tayo. Yan. And you will see His heart open to welcome you. Yan. Kaya pag nakakala, ibig sabihin gusto ka niyang gusto pa niyang halikan, akapin, at i-welcome ka sa kanyang paraiso. He loves us despite how poor and sinful we are. His love is true, and we should believe in His true love. Kaya maniwala po tayo sa kanya. Kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala pong kayo. Dito ba? Kaya, ilan po natin dito ng mga participants? Ilan po sila? Hindi, ngayon lima sila. Pero ilan po ang inimbitahan natin na umaten dito? 8, 10. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi natin, una sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil pinaunlakan ninyo po ang paanyaya ng aming community to be a part of this program, Christian Network. Palagpagan po natin ang ating mga kapatid. Kasi po, dahil nila, marami po kayong inimbitahan. Pero kayo lamang po ang umaten. Umuulan niyo ba? Umambon. Pero hindi nyo alintana yung ambon. Tagalito lang po ba kayo? Lahat. Ha? Kasi lahat. So, malayo din po. Pero hindi nyo nalintana yung ulan. Dahil, kahit anong ginawa nyo kanina, binigay ko ng opportunity ng Diyos na umaten. Amen? Kaya, mga kapatid, kung sakali man po, sa susunod na linggo, dahil nagpunta na kayo dito, itry nyo ulit na umaten next week. Kasi iba-iba po yung pag-uusapan po. Kaya nga po inibigyan namin kayo dahil gusto namin maranasan ang pagmamahal ng Diyos na nararamdaman namin. Maraming problema rin po kami kinahanap. Di po ba? Pero tingnan yung mga kapatid po natin laging nakangiti dito. Hindi mo sila nakangiti, di ba? Kasi dito, kahit maraming problema, nakangiti ang mga members ng Focus Conference. Amen? O, palagpagan natin ang ating Panginoon. Kasi yung mga kapatid,
di ba? Pero tayo pinakahintay. Parang be positive, sabi nga, be positive. Kasi yung grasya pumapasok sa atin kung positive po tayo. Kung negative po tayo, ayan, na-relate po natin ang mga grasya. Okay? And conclusion, God's love is reflected in His creation. Yun nga, simula sa first day hanggang sa last day or sa sixth day, ay marami po ang kanyang ginawa. Kaya, ang pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, ay hindi natin maarok. Sabi nga nila, kung gaano mang kalalim ang dagat at gaano kataas ang langit, yun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Di ba? Sabi natin, God, how much do you love me? Di ba? As far as your eyes can see, as far as the tip of the ocean, and how high the mountain is, yun po yung pagmamahal natin sa atin. Ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, God's love is described in the parable of the Father and His two sons, yung alibuhang na. And also, but the fullest revelation of God's love is yung pagkatid niya sa atin, sa kanyang anak, yung nag-iisang anak na to suffer that may have a life eternal. Upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. And also, mga kapatid, ano yung pinag-usapan natin, anak? Yan po yung pag-usapan natin, marinig ninyo the following week. That is, God's love ngayon, sino si Jesus Christ? Yun po yung marinig nyo sa susunod na video. Okay, so we ought to know who this really is. With that, maraming salamat po mga kapatid at mga nag-praise. Okay, thank you po. Tito Tony sa napakagandang talk. Okay. Awarding po. Tinatawagan ko po si Brother